nagkabulgara na nga po mga kababayan po natin, tanim witness ni Risa Ontiveros ay kumanta. Ang nagngangalang alias Rene ay kusang lumabas at kinanta, ikunento kung ano po ang tunay na nangyari at kung paano po siya nasama sa mga witnesses against kay Pastor Apollo Kibuloy. Abay mga kababayan po natin, napakagalante pala ni Risa Ontiveros magbigay dito po sa mga witnesses na tinatanim sa kahit sino pa man na gusto nilang gawan ng kwento. At kahit noon pa, talagang may kwento na pala itong si Risa Ontiveros, kahit doon sa mga akusisyon nila kay President Duterte at sa mga kalyado ni President Duterte sa isyu ng Parmali. Naku po, mukhang kilala na pala itong si Risa Ontiveros sa mga gumagamit ng tanim ebidensya, tanim trolls, tanim kwento, tanim witness, no? Laban po sa kanilang gustong pabagsakin sa politika. 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. So talagang gipit po mga kababayan po natin itong si alias Rene, hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang in-offer sa kanyang trabaho. Witness ka lang naman, gagawa ka lang ng kasinungalingan, di ba? O sige. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako. Ito pa lang mga kababayan po natin, no? Obvious dito kasi ang sinasabi din ni Risa Ontiveros doon sa Senado na kusa daw siyang kinuntak ng mga witnesses laban kay Pastor Kibuloy. Ito lang, paano ka mag-contact ng mga witnesses kung hindi ka naman nila kilala? Di ba? Doon pa lang eh. Yun pala, sila yung kumontak sa mga ginagawa nilang mga fake or tanim witnesses at sabihan na mag-email sa kanila at gagawa ng kwento. At yun ang ipipresent ni Risa Ontiveros sa Senado, sabihin niya na sila po ay kumontak sa akin. Galing ha? Sanay na sanay sa propaganda. At lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, Mga pinapangalanan na may name drop po na ginagawa itong si Sir ha. Gawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Di ba? Pati yung fake na pagpasok daw po niya sa bilang trabahante ng SMNA. Pagkakalam ko, pinalabas pa na hindi po siya pinapasahuran habang siya po ay nagtatrabaho sa SMNA. Tanda ko pa po, no? Correct me if I'm wrong, ha? Pero parang siya rin yung nagkwento na siya ay pumasok sa SMNA bilang staff, no? Trabahante, I think cameraman, na hindi po siya pinapasahuran. So parang sinama din po nila yung claim na yan, o ngayon sinabi niya na hindi naman talaga siya pumasok sa SMNI. At tanda ko rin yung time na yon, no, na may mga nakakasama po tayo na mga taga-SMNI, nagkwento rin sa atin na sinasabi na totoo talagang hindi nila nakasama yan, itong si alias Rene. Shoutout po lang kay Kuya Jimmy, no? Maraming salamat. At ito Kuya Jimmy, yung kwento na talagang hindi niyo po nakasama itong si alias Rene. So ito na ngayon ang kanyang sinasabi. So, thank you po dahil talagang tama po yung inyong kinikwento patungkol po dito kay alias Rene na nag-justify na siya daw po ay talagang biktima ni Pastor Apollo Kibuloy at isa rin sa naging tanim di umano witness nitong si Risa Ontiveros. Ang galing ng kanilang mga script na ginawa
no? Para masira lang talaga ang isang tao. At ang matindi pa nito, mga kababayan, no? Kasi dinamay pa po nila si President Duterte, si Vice President Sara. Kasi pumayag naman si Rene, basta may karagdagan daw po ang in-offer sa kanya. And gusto pa kanila isama si Bato at si Senator Bongo. Pero natakot lang po itong si alias Rene. O, patuloy natin, mga kababayan. Andun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na O, di ba? Nakita niya ng mga baril, no? Nakasama si Tatay Digong or si Bibi Sara. Ito binanggit niya na ito sa Senado, kababayan. hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni na Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit Anong bigayan? ng halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Ayos din yung movies niya, no? Kasi alam niya rin kasi kung umaten si Bato at si Bongo, makukorner talaga siya. Sigurado maraming tanong. Siyempre si BP Sara, si PRRT, hindi naman attend. Kaya yun, pumayag siya na isama. Ang lupit, no? Senator Bato, Senator Bongo, grabe, no? Pati kayo, isasama ni Risa Hontiveros sa kanilang mga propaganda, no? Para kayo po ay masira. And tandaan natin, mga kabayan, nagyamit ni Risa Hontiveros ang ano na ito, yung issue na ito, no? Sa kanyang pangangampanya para i-promote ang kanyang mga kaalyado. Di ba? Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Grabe, no, mga kababayan po natin, ang pakagalante ni Risa Hontiveros, no? Ito yung lehitimong makakapal ang mukha at naglulustay ng pera ng taong bayan. Imagine mo, 1 million on the spot, no? 500,000 agad ang ibibigay basta't isama lang po si President Duterte at si Vice President Sara. Grabe yung ambisyon ni Risa Hontiveros, no? Para sirain lang po ang mga Duterte. Linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo. Grabe ka, Risa, ha? Malupit talaga, no? At ang gagaling ng staff mo. Kaya pala habang nagaganap po yung mga Senate hearing, no? May mga nagtuturo sa kanya kung ano ang kanyang sasabihin. Ayok. Hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang kondo sa Manila at Wow, special, ha? Nakakondo pa sila, mga kababayan natin. Tuloy natin. Saan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa kondo ni Sen Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng Tingnan mo, pati AJK, di ba? Si Risa Hontiveros din pala yung humahandle. Grabe. extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, ayan po, makikita nyo po mga kababayan ha, bawat pagsasalita pa pala nitong si alias Rene, may karagdagan pa na 12,000. So, maliban sa pagpapakundo sa kanya, pagpapatira, no, doon kasama niya pa yung mga di umano'y mga fake witnesses din sa EGK, no, kabuang 1 million ang kanya natanggap. Tuwing mag-a-appearance pa siya sa Senado, may 12,000 pa siya. Napakagalante, no? Ang daming pera ni Risa Hontiveros. Ang tanong dito, sino ang nagpupundo maliban kay Risa Hontiveros? Di ba? Yung mga tao kayang desperado na maging Vice President at President kasama sa mga nagpupundo dito kay Risa Hontiveros.
mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda, dahil sabi ni Attorney Domingo, ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Aba, pati yung private plane, pinapagamit pa sila, mga kababayan natin. Anong klaseng eroplano yan? Kaya yung eroplano na ginamit din kay President Duterte. So, ibig sabihin dito, hindi ko sinasabing confirm, ibig sabihin dito, base po sa sinasabi nitong ni alias Rene, mukhang may kinalaman din po ang palasyo dito. Kasi nakakagamit po sila ng private plane na pagmamayari ng palasyo. Wow, Mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko. Kaya tingnan nyo, sila mismo aminado na mahina talaga yung kanilang kaso. Dahil wala kasi silang sapat na ebidensya medical, wala po sila. Matagal na po yung kanilang allegation. And totoo po yung sinasabi ng Isiminay na fake at walang katotohanan itong mga allegation laban kay Pastor Kibuloy. lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap na lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking at nanghingi pa siya ng ebidensya kung sana kaya si alias Amanda na yon, mga kababayan natin. Malamang magpapanik na po yun ngayon dahil lumabas na po itong si alias Rene. So sana magpakatotoo na lang po itong si alias Amanda. Sabihin niya na rin, kumanta na rin siya. Laglag na nila si Ontiveros. Mongonsensya po sila, nagpakulong po sila sa isang pastor na wala namang kasalanan. Meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung meron pa akong naitatagong informasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil pati si Atty. Torion, damay pala dito, no? Target din pala nila na madisbar itong si Atty. Torion. And pagkakalam ko, mayroon pong i-final na disqualification or disbarment para po kay Atty. Torion. So, ibig sabihin, sila rin yun. Anong lang, no? Sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kaming nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP CIDG, nandun Mukha naka-briefing din to kay Tori, yung US Embassy, yung BI, ang Department of Justice, at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Senrisa Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ng kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage. Grabe no mga kababayan po natin, pati yung plano nila is talagang pinag-uusapan nila kung paano pa nila pabagsakin, hindi lang po ang KOGC, no? Hindi lang si Pastor Kibuloy, kundi yung lahat na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, lahat ng mga opisyales, no? Mga caretaker ay gusto nilang isama
para talagang mapabagsak at mabura nga talaga ang Kingdom of Jesus Christ. Pati mga bunkers, kaya pala may pa heartbeat po, no? Itong si Torre, dahil kasama pala sa kanilang tinatanong at may nagsabi umano na isang dating miyembro din ng QGC na talaga may bunkers. So, yung iniisip nila noon, no? Na nandiyan si Pastor Kibuloy, kaya pala hanap sila ng hanap, mga kabayan. Anyway, abangan po natin yung magiging sagot po dito, paliwanag, palusot ni Risa Hontiveros. Hindi pala bago si Risa Hontiveros sa mga ganitong klaseng tanim ebidensya. Kasi noon ay may nagreklamo ang dating empleyado ng Parmalee Pharmaceutical Corporation na kasama rin. Parang ganito rin, no? Ganito rin yung estilo. Binayaran, inutusan na mag-witness laban sa mga opisyal. And ang pagkakalam ko dito, mga kababayan, ito nga, no? Ay sinama po nila dito si President Duterte nung time na yon sa mga allegation patungkol sa Parmalee. So wala rin nangyari na yon sa issue ng Parmalee, ha? Dahil may mga bumaliktad at umamin na sila po ay binayaran ng isang Risa Hontiveros. So abangan natin, mga kababayan, kung ano po yung mangyayari sa issue nitong si Alias Rene. So ngayon trending na ito, marami na po nag-reaction video, marami na rin po yung nag-share ng kanyang video. So, maraming salamat kay Alias Rene sa pagiging totoo at pagsiwalat ng katotohanan. Naway magiging tulay po ang iyong witness para mapalabas at makalaya na po ang isang Pastor Apollo Kibuloy. And of course, maliwanagan din ang lahat, lalong-lalo na yung pagdawit sa pangalan ni President Duterte, Vice President Sara, at gusto pang idamay sana si Senator Bato at si Senator Bongo. Yan po yung ating update. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mga kababayan. Maraming salamat and God bless everyone.